Mo yung kanyang DRLs, di ba? Ang ganda ng pagkakadesign. Tapos LED yan, nakakapaglaro yung mga paa natin dyan. At katulad ng iba, ang style naman nito is cruising scooter, di ba? Kung tinatanong nyo kung accurate ba yung 130 kilometers to 170. Welcome to EV Channel PH, the first pure electric vehicle channel dito sa Pilipinas. Kita nyo to? Akala mo gas type, di ba? Pero pure electric to. Again, we're featuring this cool, practical electric scooter. This is the NXT Voltaris Pro. Okay, KV, dahil maulan sa labas at umambon na, dito na lang natin ituloy yung ating usapan dito sa Voltaris Pro. At dito na rin natin, syempre, tatapusin. Again, pag-usapan natin yung kanyang front face. Aggressive yung looks, 40. Kita mo yung kanyang DRLs, di ba? Ang ganda ng pagkakadesign. Tapos LED yan, and even yung kanyang headlights ay LED na rin. So, below, makikita mo ka-EV yung kanyang turn signal na LED na rin at nauuso na rin yung ganyang position ng mga turn signal natin nasa ibaba, di ba? At isa pa na nagustuhan ko dito, yung kanyang windshield na napakalaki na nagpapaganda sa electric motorcycle nito. Again, hindi lang yan sa ganda kasi maganda yan. Yan yung bumabasag sa hangin na dapat tatama sa ating katawan at maganda yan kapag naka-high speed ka or long drives. Pagdating naman sa gamit nilang suspension ay dual hydraulic suspension na dito sa harap at maging dun sa likod na kahit na malubak ay okay pa rin. Pinakamaganda rito, yung wheels nito is 120 by 80-12. So malaki na yung wheels natin at malapad pa. Sa instrument panel naman ito, hindi yung typical na nakikita natin na buo. Meron siyang segmented layout, di ba? Pero again, malinaw pa rin naman kahit natirik yung araw. Kita mo pa rin naman yung mga indicators, lalo-lalo na yung speedometer mo at yung ating turn signal. So pagdating naman sa mga switches, so okay din naman yung mga switches nito. Then pagdating sa side mirror ay maliwanag, maaliwalas, kitang-kita mo maganda at walang labo. At isa pa na dapat hindi nawawala sa mga motorcycle, meron itong USB charging port. Again, meron siyang matibay na hook dyan na kahit na mabigat ay yakang-yaka, kayang-kaya pa rin niya. At from the side, parang maxi scooter talaga yung vibes nito. May curves, stylish yung decals, at again, sleek at premium yung look nito. Pagdating naman sa kanyang footrest ay wide, napakaluwag. Kita nyo naman, di ba? Nakakapaglaro yung mga paa natin dyan. At katulad ng iba, ang style naman nito is cruising scooter, di ba? So again, meron siyang step nut para sa ating angkas. And of course, under the seat, yung kanyang storage compartment ay napakaluwag talaga. Again, pwede mong isalpak yung mga modular helmet natin, yung naangat. Kahit yung pinakamalaking helmet na alam mo, kasyang-kasya dyan, pwede ka pa maglagay ng bags. Kahit yung charger, pwede mong ipasok dyan sa loob ng helmet para at least ma-maximize mo yung space ng kanyang compartment. Again, isa to sa mga nagustuhan ko dito sa electric scooter na ito. Andyan din kay EB yung maganda niyang seat cushion na camelback style. First time kong makakita ng electric scooter na may ganyang style of seat cushion. Ang isa pa sa mga nagustuhan ko dito, yung kanyang LED taillights dito sa likod. Maski nakabukas o hindi, maganda pa rin siyang tingnan kay EV, lalo na kapag naka-brake ka. Anyway, dyan sa dalawang gilid, makikita mo yung kanyang turning signal na yan lang ang nakita ko na bulb type pa. Of course, dito sa magkabilang gilid, may makikita kang dalawang bilog na reflector at dito sa may likod ay red reflector naman. At napansin ko pa dito, napakalapad nitong kanyang lodo dito sa likod at meron pa siyang extra na mudguard dun sa loob. At least kahit papano ay safe na safe tayo sa putek, hindi papasok dun sa pinakaloob at even yung back ride natin at yung driver mismo ay hindi matatalsikan ng putek kasi nga malapad yung kanyang fender. Okay, dito na tayo sa battery and range. Alam ko maraming nag-aabang
dito sa inyo, equip ito ng 72 volts, 67 amperes LiPo4 battery. So, isa ito sa mga magagandang klase ng battery na ginagamit sa mga electric vehicle. Again, may built-in ito na Bluetooth monitoring para at least real-time mo makikita yung battery status and of course yung SOC, temperature and all. At ang range nito, abot ito ng 130 to 170 kilometers per full charge. Again, perfect ito for city rides or even sa mga weekend errands natin, kahit lumayo tayo, even Antipolo, Bulacan, or Cavite. So, makakabalik ka pa rin sa bahay mo. Again, kung tinatanong nyo kung tama ba o accurate ba yung 130 kilometers to 170. Pagdating ng unit sa akin, ay pinull charge ko to at na-test drive ko to in a whole week. Hindi lang ako masyadong nakalayo na malayo-malayo, pero ginamit ko siya in a whole week. Imagine KV, naka 53% pa yung kanyang natitirang battery. So, it means meron akong 47% na nagamit na. So, guess what KV, kung ilang kilometro yung range na nagamit ko? 69 kilometers lang naman. Again, 47% yung nagamit ko. Kung ita-times 2 mo to, ayan, compute mo na kay EV. Assignment mo yan. Anyway, 130 to 170, kayang-kaya kasi depende pa rin yan sa riding habit, sa road condition, or sa weight nung nakasakay na kagaya ko na alam nyo naman na medyo chubby tayo, 95 kilogram tayo. And again, minsan ay may sakay pa ako sa likod at back ride. And isa pa, ka-EV, naka-sports mode lagi ako dyan. Yan ang aking masasabi dyan. So, kung tinatanong mo at gusto mo masigurado, ay bumili ka na. Dito na tayo sa performance nitong electric scooter nito. Ang Voltaris Pro ay merong QS hub motor na 3,000 watts. Again, QS motor ay isa sa mga leading brand pagdating sa electric motor na ginagamit sa mga electric scooter. Again, paired with ito ng Bottle EM85 controller. Alam mo yon na hindi kanya bibiglain pero mabilis siya. Ganun siya ka-smooth gamitin na hindi tulad ng iba na kapag binigla mo, parang umaangat yung kanyang harapan. Meron itong top speed na 75 kilometers per hour na good na rin. Sapat na ito para sa city driving and of course kahit na lumayo tayo, okay na rin yung ganung speed para safe. Okay, pagdating naman sa charging time ito is 2 to 4 hours lang naman. Pero depende yan kung ilang percent mo ito na charge. Ang maganda rito, isasaksak lang natin ito sa mga regular socket natin dyan sa ating bahay. Pagdating naman sa kanyang mga brakes, okay, maganda ito ka-EV, naka-disc brake na both front and rear nito na may size of 220 mm. Maganda rito, naka-CBS or combi brake system na maganda sa mga motorcycle na ganito, di ba? Para balance na kahit na may biglaang preno tayo, ay kaya niyang uminto ng maayos at kontrolado pa rin natin. Yung key fob niya ka-EV, meron siyang regular key na gagamitin mo lamang yun para i-lock yung manubela at i-open yung ating seat compartment. Again, keyless start na rin ito na pwede mong gamitin yung remote para start, i-lock at i-unlock. At syempre, meron siyang anti-theft alarm system na maingay at of course, nagla-lock din yung kanyang motor hub. At isa pang maganda rito, pwede mong i-run kahit na flat tires na. Okay, sa size and capacity naman tayo. Again, sa dimension nito is 195 centimeters yung long at yung tall naman is 112 centimeters. Pagdating sa bigat naman ay 115.5 kilogram. Sa load capacity naman ito, 200 kilograms na talagang built-in talaga siya for 2 person na nakasakay dito. Again, maganda rin itong gamitin na pang-delivery. Yan, Grab, di ba? Electric pa, mas tipid, and even TNBS or motorcycle taxi, di ba? Again, nauuso na yan kay EV sa mga 4 wheels. Why not?
dito sa two wheels naman ay gamitin itong electric motorcycle ng Voltaris Pro. So isa pang gusto ko dito, mataas yung ground clearance kahit na sa mga higanting humps o sa mga minimal na baha ay makakalagpas ka, or even sa gusto mong isampas sa mga gutter, kayang-kaya niya, hindi magagasgasan yung kanyang ilalim. Okay, dito tayo sa quick driving impression natin dito sa electric scooter nito. Una sa lahat, ang nagustuhan ko dito yung seat cushion niya na naka camelback style. So, very relaxing kapag nabiyahe tayo. Talagang hindi siya nakakapagod sa likod. Sinusuportan niya yung likod ko. Again, bihira lang sa mga electric scooter na merong gantong camelback style na cushion or seat cushion. And pagdating sa handlebar, yung kanyang level dito ay talagang very relax yung kamay natin at sakto yung grab niya, yung kanyang mga grip o yung handle niya dito sa ating mga kamay. At pagdating naman sa performance ay hindi ka naman mabibitin kapag nag-overtake ka. Maliksi naman itong motorcycle na ito, very powerful pagdating sa mga overtakes. So, sa suspension, ang gusto ko dito, mas maganda siya kapag may back ride na talaga. So, syempre, of course, mas malambot, and okay din naman, it's like a normal motorcycle yung kanyang mga suspension. And pagdating sa brakes, isa sa mga nagustuhan ko rito, 70-30. 70 sa likod at 30 naman dito sa front. So, stable pa rin kahit na bigla ang preno ay kontrolado mo pa rin yung electric scooter na ito. And again, napaka-stable nito dahil nga yung battery niya ay nasa sentro ng motor ay maganda. Very stable in banking. Balance na balance talaga kahit na sa pagliko mo ay stable na stable pa rin itong electric scooter nito. At again, dahil nga sa malapad yung gulong, pagdating sa mga lubak-lubak ay okay pa rin itong electric scooter nito. Okay, dito na tayo sa pinaka-exciting part ng ating review, yung presyo nitong electric motorcycle nito. Again, kay EV, bago natin pag-usapan yan, kung ang hanap mo ay electric motorcycle na mukha maring gas type, then may wide body, may long range, powerful, at punong-puno pa rin ng mga practical features para sa motor, at higit sa lahat, low maintenance kay EV. At isa pa, hindi ka affected kapag nagtataas yung gasolina. This is the Voltaris Pro. Again, ang presyo nito ay, siyempre, unahin natin yung base variant. Yung base variant niya kay EV is 77,994,000 pesos. Pagdating naman sa kanyang Pro variant, itong ating ni-review, ay 87,969 pesos. So, price may vary depending sa location or mode of payment mo. Again, pwede ito via home credit or BDO credit card. Again, special thank kay Sir Edwin ng NXT E-Bike Philippines sa pagpapahiram nila ng unit na to para magawa natin ng review. And again, kung gusto nyo bisitahin sila, merong NXT dito sa may Mandaluyong. Again, kay EB, kung nagustuhan mo ang ating reviews at nakatulong sa'yo, please like mo naman yung video na ito. At kung may mga question at gusto mong pag-usapan natin, dyan, comment ka lang sa comment box. If you like this content, please follow our FB accounts, TikTok accounts, and of course, itong YouTube channel natin. Kung gusto nyo na lagi kayong updated patungkol sa mga electric scooter or EV news, ay mag-subscribe ka na, mag-follow ka na kay EV. Again, this is Mark from EV Channel PH, the first pure electric vehicle channel dito sa Pilipinas. Stay charged. Drive electric. Electric dreams taking flight, feel so right. Mark the doors, has got the spark you need. EV Channel PH, it's time to lead. Plug it in, power up, let's roll. Charging up the future, that's